Good morning po mga kabayan, no? So, nandito kami ngayon para sa ospital. Kasama ko yung mama ko, asawa ko, at si Amaya. Sinugod namin siya dito sa ospital. Ang nangyari kasi kagabi mga kabayan, sobrang taas talaga ng temperature niya. Umabot ng 39.5. So, parang malapit niya sa convulsion. Nanginginig na siya mga kabayan at pinagpunas-punasan na lang namin siya ng malamig. Ito kasi yung nangyari. Yung nakalabas kasi si Mrs. na hospital din 'di ba si Mrs. Nakalabas si Mrs. Naging okay siya. Pagka kinabukasan, nagdesisyon kami na pupunta dito sa bayan. Dito kasi sa bayan namin, dito yung mura yung grocery, pagbibil ka ng mga pangailangan, lahat nandito po. Kaya dito kami pupunta. Siguro magbabiyahe ka pa ng 1 oras mga kabayan. Pag sasakyan yung dala mo, kakarating ka na dito. Dito din yung mga hospital na makapili ka dito ng maganda, may private. Dito maganda yung hospital sa bayan. So ngayon, sinama namin si Amaya, sakay kami dun sa multicab, dun sila sa harap ni Mrs. sumakay. At yung multicab namin, sira po yung kanyang aircon, wala po siyang aircon. At syempre, habang tumatagal, umaandar, mainit din siya. Lalo ng mga panahon na yun, mainit din siya. At hindi ko naisipan noon na si Amaya mayroon pala siyang hika. Kasi ilang kuwan na rin kami dito, mag-iisang buwan na kasi dito kami sa Pilipinas. Okay naman, safe naman sa mga kabayan. Wala namang, sa kahit anong sipon, wala naman. Yun lang kasi yung service ko mga kabayan na ginagamit talaga dito, yung multicab. Hindi din kasi ako bumili ng yung mga sasakyan na maganda, mga Hilux. Actually, kaya naman nating bumili niyan mga kabayan, no? Pero hulugan lang. At ayaw ko din na kada katapusan para kang magnanakaw na hinahabol ng bayaran. So, hindi ko tinuloy na kukuha ng sasakyan dahil wala din namang gagamit ng sasakyan kung wala kami dito. Okay lang kung nandito kami at magagamit talaga pupunta sa trabaho. So, hindi ako nag-decide na kukuha ng sasakyan dahil magastos din, lalo na pagka mayroon pa kang babayaran ng mga tire, mga maintenance. So, yun yung service namin multicab. So, walang aircon. Dahil sinama namin din si mama ko, binilan ko ng cellphone. Tapos, kasi yung cellphone ng mama ko nawala nga dun sa hotel. So, yung binigay ko naman sa kanya ng cellphone, yung galing sa company namin, ay kuhan din siya, nag-hang din kasi siya. Kaya yung binilan ko na siya ng bago. Tapos, yung nagbabantay kay Amaya, sinama ko na din para magpag-grocery. So, yun, sinama na lang din namin sa Amaya. Pag-grocery din kami. Tapos, pag uwi namin, mainit din mga kabayan. Kasi habang tumatagal kasi pag nagbabiyahe ka, umiinit yung makina ng sasakyan namin. Kasi yung sasakyan namin surplus kasi yan. Mura lang kasi yung pagkabili ko, multicab. Nandun kasi sa upuan mo yung makina. So, iinit yung puyat mo dun. Siguro si Amaya, nainit yung katawan niya siguro. At siyempre, mayroon pang araw, mayroon pang minsan alikabok. Ayun na siguro nag-trigger yung asthma niya. O bakit siya nagkalagnat. Ito ang nangyari, si Mrs. kasi, that time din na hospital din siya. Dito kasi sa lugar namin mga kabayan, no, sa aming barangay, talagang napaka-presko ng tubig at malinis po siya dahil spring. Ang problema, hindi ko lang alam kung may nagbabantay ba dyan, may naka-duty ba, na walang may gumagawa ng mga masama, hindi ba nilalagyan ng mga dumi. Kasi nag-post kasi dito sa group namin, sa lugar namin na wag daw muna kaming iinom ng tubig dahil nga yung tubig ay nakontamina. Doon, naalarma ako kasi yung time na yun mga kabayan, nag-post sila, wala na, grabe na yung inom namin ng tubig, araw-araw namin iinom kasi 36 years old na ko mga kabayan, no? Hindi pa ako nakaranas na yung tubig namin nakontaminado dahil talagang safe yan, nandun yan sa pinakadulo talaga na yung may hose yan, nilagay yun, malaking mga tubo, tapos nilalagay papunta sa barangay namin na may reservoir kasi yung barangay namin, tapos yung reservoir sa barangay namin, yung magsusupply papunta dun sa lugar namin sa bahay. So yung tubig namin, iniinom, panlaba, lahat panghugas. So yun talaga yung inaasahan namin. So hindi na ako nag-expect na magkadumi-dumi yan kasi nga doon na kami umiinom ng bata pa ako. So doon ko pinapainom si Amaya, si Mrs. At hindi lang ako sure kung talagang doon nakontamina yung Mrs. ko kasi pag check up namin, yung Mrs. ko nagsusuka. Sabi kasi doon may gas daw na umakyat. Sabi ni Mrs. parang ganun daw, parang hangin. Pero tinanong namin dun sa doktor, sabi niya nagka-UTI daw si Mrs. dahil daw sa infection, mayroon daw virus
Hindi ko lang alam kung ano talaga yung nangyari. Basta sabi niya mayroon ng virus or bacteria na nahalo or sa mga nakain. Kasi nagkukos daw din daw yan ng UTI, yung mga bacteria. So, hindi kaya posible kaya dun sa tubig, nagkaroon kayo ng bacteria na inom niya kasi nga, na that time kasi nainom si Mrs. Kasakit talaga yung kuwan niya. Nagtai. Una, nagtai muna si Mrs. Nagtai siya. Tapos, yung pangalawa, doon nagkakuha na siya. Yung parang ayaw niya makahinga. Tapos, mahirap siyang huminga. Tapos, parang umaakyat na dito sa sikmura ya. Parang sinisira ba. Tapos, yung kalabas ng si Mrs. Ayan, ito naman si Amaya. So, inatake din sa Amaya. Hindi namin alam kung ano yung findings nito kasi kagabi lang siya namin dito dinala, mamaya malalaman pa namin resulta at kung ano to yung dahilan kasi feel ko kasi makabayan, bumabalik-balik kasi yung lagnat niya, mawala, tapos lagnat naman mawawala. Nilagnat kasi siya doon sa amin nung isang gabi, tapos yung temperature niya umabot na nga sa 39.5, so nabahala na kami dahil malayo nga yung hospital sa amin, kailangan mo pang bumiyahe ng 30 minutes, makarating ka dun sa namin, sa munisipyo. Tapos isang oras naman dito sa lugar na ito pinuntahan namin kasi ito yung lugar dito na kumpleto yung hospital, marami ditong hospital, gusto ka private, so medyo mahal-mahal lang pagka ganun. So pagdating namin dito, ayan, chinik niya si Amaya, 38.5 ata yung temperature niya. Pagdating dito, sobrang init niya. Doon pa kami kasakay na naman ulit sa multicab namin kasi wala na talaga kaming service mo kabena. Tapos wala din biyahe yung mga time na yun kasi pag hapon, wala nang biyahe sa amin. May mga biyahe sa amin yung open lang din, yung parang mga tricycle. Mayroong van na schedule kaso hanggang umaga lang, alas 10 ata ng umaga, wala na. So turno-turno lang yun. Kaya yun, multicab na talaga yung service namin. Doon ko lang pinaupo si Amaya sa likod. Yun, kinarga ko lang siya para hindi matamaan ng sikat ng araw. Kasi yung sikat ng araw nandun sa harap. So nagkuha lang kami ng kuhan sa likod. Yung parang kutson para hindi masakit sa puwit. So doon ko siya inawakan. So, sobrang init niya. Hindi na ako mapakali talaga pag bata talaga yung magkasakit mga ba. Hindi talaga ako makapakali. Bala na ako magkasakit. Basta wag lang yung anak ko kasi hindi ako makakatulog. Gaya nito, minimonitor ko siya. Babalik na naman yung lagnat siya, tataas, bababa na naman. So, ang nangyari ngayon, binabantayan pa namin yung lagnat niya kung ano ba yung dahilan, may infection ba sa kanyang kwan. Kasi feel ko, UTI, pagka UTI kasi mga kabayan, umatake sa'yo. May mga infection yan eh. Babalik yung lagnat mo, mawawala. Kasi pagka lagnat, nawawala talaga yung 3 days eh. Normal lang yan eh. So kasi minsan para siyang nasusuka, yung palalabas yung sikmura niya. Tapos hindi siya kumakain. Yung isa sa dahilan kung bakit ko siya dinala dito, hindi siya nakain. Dito, kahit hindi siya nakain kasi may dextrose na gagamot siya. So, bahala na magkagastos-gastos tayo malaki. Basta sa akin yung anak ko, safe lang talaga. Walang problema sa akin yung pera kasi mayroon tayong ibabaya dito. At siyempre buhay ng anak natin yung nakataya. Ayaw ko din doon mag-stay sa bahay ng mga bayan, no? Dahil malayo sa lugar namin yung hospital. So ngayon, inaalam ko pa at naantay pa namin yung resulta kung na talaga yung dahilan bakit yung anak ko ay nagkalagnat. So yun lang yung duda ko talaga, yung mainit yung panahon, tapos posible nakainom din siya ng tubig na yun, nakontamina. Kasi yung sabi kasi ng doktor dun sa bayan namin ay once na nakakuan ka ng bakterya, napasok yan sa katawan mo, posible magkakos ng UTI. So yan, kailangan patayin ng gamot, yung gamot iniinom ng misis ko. So grabe. Pagpunta namin sa Pilipinas, pagdating namin sa Jinsan, nilindol kami. Tapos nakasurvive kami sa lindol. Pagdating namin sa bayan namin, si Mrs. nagkasakit. Ngayon, ang anak ko naman. So, okay lang yan. At least, lagi lang tayo magdasal. Alam ko, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Noon pa man, grabe na yung mga pagsubok ng trials mga kabayan. Pero, kinaya natin dahil meron tayong Panginoon lagi. At tinatawag natin. Alam ko, hindi niya tayo bibiguin. Nandyan siya. So, ganyan kalakas yung loob natin. Kahit nahihirapan tayo mga kabayan, laban lang talaga. Normal lang ito, nagkakasakit. Basta importante maging maayos yung mga kabayan, maging mabuti. So, antayin ko lang maya kung anong resulta nito at sana maging okay na yung anak ko. Dahil wala lang akong ibang hiling kundi maging safe lang sila at panatag. So, nandito tayo sa bakasyon pero nasa hospital tayo. Pero ayos lang yan mga kabayan. Wala tayong dapat ireklamo dahil ang mga pagsubok dumarating lang yan.
Yan. Maraming salamat po. Info ko lang po kami mga bayan kapag ano yung resulta, makalabas naman kami at gagawa tayo ng video. Maraming salamat sa lagi niyong panonood at huwag niyo naman po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless you all po.